So naging-trending na naman yung WorldCoin video ko, and most probably because siguro mas naging accessible na yung pag-scan ng iris dito sa Metro Manila. I think meron pa nga via appointment. And syempre maraming magtatanong kung legit ba, totoo bang makakuha ka ng pera, ano bang magiging concern mo doon pag ginawa mo yung pag-scan ng iris mo. So bago ko explain sa inyo yung pros and cons ng WorldCoin yun, explain ko na paano ba nag-work. So set ka ng appointment, or if meron kang nakitang isang area kung saan nagpapascan sila ng iris, yung WorldCoin, pupunta ka doon, papadownload ka ng World na app, makikita mo yan sa Play Store or App Store, paparegister ka niya, and then doon magsa-start yung pag-iris scan. Di ka makakapag-scan ng mata mo hanggat wala ka nung app na yon, hanggat di ka pa nakakapag-register. Kasi meron kang papakitan sa app mo, sa World app mo, sa phone mo, doon sa mismong iris scanner para makapag-start mag-verify. So once na nagawa mo na yan, makakuha ka ng airdrop. Tinatawag natin sa crypto is airdrop, kung saan binibigyan ka ng token ng libre na pwede mo siyang ibenta or possibly ibenta in the future. In this case, sa WorldCoin, pwede mo na kagad siyang ibenta. Once na nakapag-iris scan ka na, may airdrop ka kagad ng WorldCoin. Ang WorldCoin is a coin. Pangalan din ng company yun, pero pangalan din ng coin nila yun, WorldCoin. Ito yung i-airdrop sa inyo na merong value. Itong value, nag-fluctuate yan. Pwede yan from nag-start ka, nakuha mo yung airdrop ng 1,000 pesos, pwede siyang bumagsak ng 500 into the next week. Or pwede siyang umakyat ng 1,500 or 2,000 in the next week, in the next 2 weeks. So nag-fluctuate yan, gumagalaw yan. Isipin mo na lang, may nagbigay sa'yo ng baboy, and pag gusto mo siyang ibenta sa palengke, nagbabago din yung presyo per kilo. So dito, in this case sa WorldCoin, mas volatile siya. So kung 300-400 pesos per kilo isang baboy, dito sa case ng WorldCoin, pwede siyang bumagsak ng 100 per kilo. Pwede siyang umakyat ng 800 per kilo. Magalaw siya compared sa baboy nga na per kilo na di naman masyadong magalaw. Ang ginagalaw niya, 50 pesos, 20 pesos, di ba? So once na nagpa-iris scan ka na, nakuha mo na yung initial airdrop mo, every month, bibigyan ka din ng ulit ng airdrop ng WorldCoin. Kailangan mo lang pumunta sa World app, i-verify mo lang ulit sarili mo, parang gano'n, may pipindutin ka lang, and may airdropan ka ulit. Hindi gano'n kalaki. Huwag kayong mag-expect ng malaki. Probably 100, 250 pesos, 500. Again, nag-fluctuate nga siya. In my case, last year pa ako nag-iris scan. So, early ako. So, mas marami ako nakuha ng airdrop. Kasi dati, I think every few weeks eh. Recently na nag-change na naging every month. Pag-usapan natin pros and cons, especially maraming fake news na nagsasurround around WorldCoin, no? Ang pros, syempre, ang pinaka-pros dito is makakuha ka ng pera. Totoo po yun, no? Hindi po fake news yun. Makakuha ka ng pera once na nakapag-iris scan ka. Another pros dito is it's blockchain integrated. So, every galaw mo, every transaction mo, nakikita yan ng lahat. So, probably pros and cons yun sa inyo, depende. But for me, that's pros kasi nagkakaroon ng transparency pagdating sa ganyan. Another pros siguro or advantage is ang pagmamayari ng WorldCoin ay si Sam Altman, or yung may-ari din ng ChatGPT na most of you ginagamit yon ngayon. So, iisa lang may-ari ng WorldCoin and ChatGPT. So, if fan ka ni Sam Altman, may tiwala ka sa ChatGPT, then most probably reputable din tong WorldCoin para sa inyo. Pag-usapan naman natin yung cons. Ang pinaka-biggest cons dito is yung information mo na possible na pwedeng ma-leak. Diba? Kaya kanila pinapascan ng iris para ma-verify na totoong tao ka, hindi ka AI or bot. Syempre may nakukuha silang information dyan. Di ko alam kung paano, but for sure, ang iris natin, meron dyan mga information na, or DNA na makakapagpatunay na tao tayo, or makukuha yung information natin, totoong pangalan. I don't know, no? Pero may ganun nangyayari pag na-scan yung iris mo. So, yun yung concern is, yung WorldCoin, si Sam Altman, baka pwede yung gamitin yung information mo sa ibang paraan na pwede kayong pagkakitaan, pwede kayong i-exploit. Yan yung mga possible potential na pwede mangyari pag nagpa-scan ka. Another cons naman is possible of data breach. If everyone ma-hack yung WorldCoin, for sure, damay ka dyan if magkaroon man leakage. Pag na-leak yung information natin, pansin mo na lang sa dark web, nandyan na yung mga password mo, pangalan mo, address mo. So, may chance na mangyari yun. But so far, wala pa naman nangyayaring data breach sa WorldCoin. But, may other countries na pinoprohibit yung pag-scan ng iris or pag-entertain ng WorldCoin sa mga tao doon sa bansa na yun. So, pinagbabawalan nila yun. Right now, so far dito sa Philippines, wala pa namang sinasabing pinagbabawalan sila.
And meron din ako narinig na fake news about like may partnership sila with GCash. I don't think that's an official partnership. Probably yung WorldCoin lang. Mas ginamit nila yung technology ng GCash or ginamit nila yung GCash as a payment gateway para mas mapapabilis sa inyo as para mag-cash out or probably mag-cash in din. I'm not sure. But one thing I know is walang official partnership ang GCash and WorldCoin. Walang agreement or anything. Now, ang question is, magpapa-iris scan ka ba? That's totally up to you. So far, in the last 2 years since nagpa-iris scan ako, wala pa naman nakikitang information na nalileak sa akin na related sa WorldCoin or something na nakakapag-affect sa akin sa daily life, normal life ko. Right now, I think meron ako, $100 plus. Now, mas mataas pa yung before kasi mas mataas ang valuation ng WorldCoin dati. Ngayon, bumagsak na just because merong selling pressure na nangyayari. But, doon pa rin pera ko. Anytime, pwede ko siyang i-cash out. Now, worth it ba magpa-iris scan for merely maybe 2,000, 3,000 pesos? Depende yan sa budget. Depende yan sa magkano ba sinisweldo sa'yo. May trabaho ka ba? Wala. May pinagkakakitaan ka ba? Wala. Kung meron ka pinagkakitaan, 2,000, 3,000, maliit na bagay lang yon. Kung wala ka namang talagang pera, wala ka talagang pera, no? Real talk na tayo, wala talagang pera, walang job, wala lahat. Then malaking bagay yung 2,000, 3,000 and probably mas malaking bagay yung ganung halaga kaysa sa information mo. If you think VIP kang tao, mahalaga ang information mo, which I think lahat naman mahalaga, but for some reason, VIP ka, mas mahalaga yung information mo, then most likely, hindi worth it yung 2,000, 3,000 pesos na yun.